The magnitude of force F, find its rectangular representation of the force F. So, kailangan natin si Fx, Fy, and Fz. Dito, pwede kayo ditong gumamit ng mga coordinates. Tapos, ang tatandaan nyo is yung head minus tail. No? Tapos, dapat magaling din kayo dito sa mga tawag dito, Cartesian coordinate. So, assume natin na ito yung origin. 0, 0, 0. Naalala to? So, si point B, ano yung coordinate ni point B? Ano yung x-coordinate ni point B? O, di ba ito yung x-coordinate niya? Ito yung x-axis. O, nasaan ang point B? Nasa tapat ng 0. Ano, nasa xy plane lang siya, no? Ayan, pinakita. Ibig sabihin, ang point B ay 0. Ang x-axis. Ano yung y-axis niya? Yung distance niya from xz plane. Tama? Imagine. Ito yung xz plane. So, papunta dito. Ano yung distance niya? 15. No? Papunta doon yung y. Kasi ito yung y-axis, no? So, that's equal to 15. Ay, z. Ano yung z-axis naman niya? Paakyat, no? That's equal to 25. Si A, ano naman yung coordinate ni A? Ano yung x-coordinate niya? 0. X. Di ba ang x ay nasa x-axis papunta dito? 18. No? Ano naman yung y niya? 0. Ano yung z? 0. Nasa ilalim din eh. Tama? Na-imagine? Z. Di ba ito yung z simula? Ito yung ilalim natin. Ano yung distance niya from here? Origin. Di ba 0 lang din? Ito. Ano yung coordinate nito? Ano yung x-coordinate nito? 0, x. X, titingin kayo dito sa x. Katapat niya. Ano yung y? 15. Ano yung z? 0. No? Edi that's equal to 0, 15, 0. Ito, ano na may coordinate nito? Ano yung x? 0. Ano yung y? 0. Ano yung z? 25. Nako. Ulit. Pero ang kailangan nyo lang naman is yung head and tail. No? For example, dito kayo nag-origin, di ba? Pwede din naman na dito kayo mag-origin. No? Mamaya, unahin natin to. Yan muna yung unahin natin. Ang head minus tail is gagawin nyo lang dito is yung F, X, Y, Z. And then yung diagonal. No? So, for your F, ang given na force is 120. Ano yung X? Head minus tail. So, ito yung head. So, tinuturo niya ito yung head. So, that's equal to 18 minus 0. So, that is equal to 18. And then, ang y, 0 minus 15. 0 minus 15, negative 15. 0 sa z, 0 minus 25. Negative 25. And then, ang d natin, ang formula natin ng d is equal to the square root of x squared plus y squared plus z squared. So, anong value ng d? Magkano? Ay, dalawa yung y na nailagay. Thank you. So, that's c. $34.26.
26. Ngayon, para makuha natin yung vector representation niya, yung rectangular representation, di ba ang formula ng fx is equal to f x over d. So, ang f natin is 120, ang x is 18 over 34.26. So, magkano si fx? 60.0 63 pounds. Oh, okay na yan, 2 decimal. Fy, ang formula ng Fy is y over d. 120, anong value ng Fy? Negative 15 over. Magkano si Fy? Point. Then Fz, that is equal to F z over d. 120 negative 25 over 34. Ay, kulang. So, magkano yung Fz? Negative 80 point. Ayan. So, ito yung x, y, and z. Kapag kinuha nyo yung Pythagorean yan, no, try nyo nga, square root of this one, fx squared plus fy squared plus fz squared. Actually, pwede nyo nga hindi sulit yung negative pagka pinipythagorean nyo kasi na-squared naman siya. So, nagiging positive din siya. Ayan, 120 din, no? Dapat yung force natin, yun din yung makakuha nyo. Rounding up lang yun, okay na yan. Sir, bakit nagiging head minus tail? Kasi nga, di ba, mas madali kasi kung natatandaan nyo na yung head minus tail. Kasi parang kinukulong natin siya sa box, no? Ayan. Di ba parang nangyari, itong F na yan, naging nasa loob na siya ng box. Ang ginawa natin, kinuha natin yung distance nito. Di ba ito yung X? Tama? Ano yung X distance niya? 18. Kaya naging 18. And then yung Y, ito yung distance nito. That is 15. And then si Z, 25. Bakit mahalaga yung negative? Kasi ini-indicate niya kung saan papunta yung direction ng force natin, no? Kaya siya naging negative kasi si Y is papunta dito, di ba, yung force? Papunta sa negative side. And then si X and si Z is downward, pababa. Kaya siya naging negative, no? Mahalaga yung head minus tail. So ngayon, paano kasi pagka, madali naman siya kapag ginawa yung box, no? Paano pag isa lang? Pero paano pagka madami na yung force? No, baka magulo na yung drawing nyo. Ngayon, mas madaling matandaan kapag sanay kayong gumamit no coordinate. No? Pero nasa sa inyo naman kung ano yung gusto nyong gamitin. Parehas naman lalabas na sagot. Ayan, no? For example, nag-iba kayo ng nag-iba kayo ng tawag dito, ayan, ng origin. Hindi ito yung ginamit yung origin, no? Pwede din dito. Lipat natin. Try natin. Siyempre, alam ko naman na pag engineer na nag-iisip ng kakaiba, no? Joke lang. Hindi naman ako nag-iisip dati. So, papalitan natin yung origin natin, no? For example, ito yung ginawa nating origin, 0, 0, 0. Ano yung distance nito? Ano yung coordinate ni A? Dito yung origin, no? So, papunta siya sa negative. Ano yung X? Di ba pagka dito yung X, papunta dyan. Papunta dito. So, that's negative 18.
Tama. Ay, hindi. Positive 18 pala. Papunta dito, no? 18. And then, ang y is to the left. Ito, negative. Papunta dyan. Negative 15. And then, ang z, pababa din. Negative 25. Ayun, lalabas din yun. Head minus tail. That's equal to 18 minus 0. 18. Negative 15 minus 0. Negative 15. And negative 25. Pero syempre, no, again, kapag naggagawa kayo ng coordinate, pinakamadali ng tignan dyan is kapag given na yung axis. Tapos ito na agad yung origin nyo. So again, practice ng ng paggawa ng coordinate.